So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ito talaga yung problema sa mga na-appoint, 'di ba? Nung mga nakaraang taon na kesyo kala nila, the porket sila ay na-appoint na, ay hindi na sila matatanggal sa pwesto. Tingnan ninyo, merong mga pagkakataon na ang iba doon nagiging bossy na. Ang iba hindi na nagtatrabaho. 'Di ba? Pero bago pa man sila ma-appoint, talagang todo trabaho dito, todo pasikat dito, ito yung gawa ko. Talaga nga namang sobrang sipag, 'di ba? Pero nung na-appoint na, wala na, petiks-petiks na. Inuutusan na lang si ganyan. May galamay na dito. Tapos yung tingin niya, dahil siya yung nakaupo sa trono, kumbaga bossy na. Kaya ano yung nagiging resulta? May ibang ahensya na palpak ang trabaho na nagre-reflect dito sa ating Pangulo. Hindi naman kasi kayang trabahuin lamang mga minamahal ng mag-isa ng ating presidente lahat, 'di ba? Lahat-lahat ng mga departamento. Kaya nga kayo inappoint para tulungan ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan. Yung courtesy resignation na panawagan ni President Bongbong Marcos, literally para sa akin, yan po ay isang magandang akto. Hindi naman sa tinatawag na balasahan, bagkus kung hindi mo naman talaga kayang gampanan ang iyong trabaho, kung ikaw ay papetiks-petiks lang, ikaw ay nai-involve na sa mga malalaking issue, such as corruption, di ba? Nagiging snitch ka na din, nagtatraidor ka na din, abay karapat dapat lamang na matanggal ka sa pwestong ibinigay sa'yo. Binigyan ka ng pwesto para pagsilbihan yung mamamayang Pilipino. Hindi ka naman ata nilagay dyan para makipagchismisan. Hindi ka naman ata nilagay dyan para mangurakot. Diba Laglameo? Oy, tanong lamang po Hindi ka naman ata nilagay dyan para maging prinsipe. Nilagay ka dyan kasi trabahante ka lang ng mamamayang Pilipino. Hindi ka lang nilagay dyan dahil para pasweldohan ka namin. Nilagay ka dyan kasi ikaw may kakayahan ka. So basically makakatulong ka sa sambayan ng Pilipino. Pero ano yung ginagawa ninyo? Imbis na nakakatulong, nakakasira pa kayo sa ating pamahalaan. Kaya yung nangyari mga minamahal sa pagtanggal, 'di ba, ng mga cabinet official, para sa akin mas maigi na 'yun. 'Di ba? Tama na yung daming palusot ninyo na tinanggal ako kasi ganito ganyan. Tinanggal ako ni Marcos kasi feeling niya ganito ako ganyan. Tama na po. Yung mga palusot ninyo. Kasi ang daming mga nagrereklamo na bakit hindi kami na-reappoint? Kasalanan ba namin na hindi ka nagtatrabaho ng maayos kaya hindi ka na-reappoint? Diba? Tama na yung daming palusot. Please lang. Hindi ka naman ma-reappoint or hindi ka naman ibabalik ng presidente dyan ng walang dahilan. Kung ibinalik ka, ibig sabihin, productive ka. Pero kung hindi ka binalik, alam mo na sa sarili mo, ikaw yung may problema. Saan ka ba nagkulang? Isipin mo. Hindi yung ang dami mong palusot, ang daming tao na pwedeng kayang gampanan yung trabaho mo. Nandyan ka na sa posisyon Nandyan ka na sa ruro. Ano pa yung ginagawa mo? Inabuso mo yung kapangyarihan mo. Inabuso mo yung posisyon mo. Na instead naman sana, hindi ba dapat kung ikaw ay nasa posisyon, trabaho dito, ipakita mo na determinado ka para mas malagay ka pa sa mas mataas na posisyon dito sa ating gobyerno. Kaso yung trabaho mo, nangungulimbat ng pera, kasama ka pa sa may mga malalaking issue, ano patutunguhan ng bansang Pilipinas dito? Tanong lamang po, yung ginawa ng ating presidente, hindi yan basta-bastang announcement. Mga minamahal. Hindi yan basta-bastang announcement. Ito ay kailangan nating marinig.
Ito ay kailangan nating bigyan ng aksyon kasi pinapakinggan lang naman po ng presidente ang hinaing ng mamamayang Pilipino. Pinapakinggan niya lang. 'Di ba? Bumababa yung ratings natin nang dahil sa mga sektor na mga palpak. Tapos ang sisi sa presidente. 'Di ba? Kaya kung hindi nyo kayang gampanan yung trabaho nyo, huwag na kayong magreklamo kung natanggal kayo. At hindi na kayo na-reappoint. Wala eh. Kayo yung daot. Kayo yung uod. Kayo yung hanay. Anay. Sa gobyernong ito. Ang dami nang ang issue, dadagdag pa kayo. Pag hindi ka nakakatulong sa ating bayan, dapat palitan ka ng isang taong standard. Kasi madaming tao ang kaya din namang gawin ang trabaho mo. Ang problema kasi, nung nalagay ka na dyan sa posisyon mo, inabuso mo. Tapos ngayon, ang dami mong reklamo. Hoy, wala tayong pinapatamaan dito, ha? 'Di ba? Ang dami mong ginawang reklamo. Oh, nung natanggal ka at hindi ka na na-inappoint, bakit ka nagreklamo? Napaghalataan na. Wag mo naman masyadong ipahalata. Ang iba pa nga dyan, snitch. Kasi hindi na sila makakakuha ng information sa loob. Tama bang pag-uugali yun? Inappoint ka na nga ng presidente, pinagkatiwalaan ka, tapos tatraidorin mo? Hindi kasi, pinunduhan ko si Marcos nung panahon ng eleksyon, so ba't niya ako kailangan tanggalin? Isa ako sa may malaking ambag kung bakit siya nanalo. It doesn't make sense kung meron ka mang inambag. Okay, may inambag ka. So, ibig sabihin, dapat ba magbayad ng utang na loob itong ating presidente? Kasalanan ba namin na sumugal ka? Eh, di ba nabigyan ka na nga ng posisyon? Oh, kaso hindi mo inayos yung paghawak ng posisyon ng kapangyarihan na hinahawakan mo. Binaboy mo. Tapos magre-reklamo ka. Diba? Hirap sa inyo eh. Diba? Mayroong ibang kayang gumawa ng trabaho mo. Ang problema, masyado ka kasing kampante na akala mo, ay hindi, kaibigan kami ni Marcos, hindi ako tatanggalin yan. Ay, kaibigan kami, i-appoint ako niyan. Walang kaibigan dito kung bayan ang pinag-uusapan natin. Hindi naman nata katulad ng mga Duterte si PBBM. Diba? Kahit taga-ibang bansa, in-appoint bilang presidential advisor. Ay nako, ibahin nyo ang gobyernong ito. Ang kailangan natin ng katotohanan madinig. Ang improvement makita. Sayang pasweldo sa inyo kung makupal kayo. Yun. Alright, mga minamahal, nagwa-warshock na naman ako. Nakakagigil kasi. Alam nyo na yun, kasi yung mga nagreklamo ng mga tinanggal, diba? Comment nyo kung sino. Babasahin natin yan. Thank you, mga minamahal.